Ang pag-uusapan ho natin ngayon, sigurado ay itinatanong din ng mga kababayan natin itong napakainit na usapin ng online gambling na kahapon nanood kami ni Jen bago kami magprograma eh. Ilang oras yata ho kayo nagtalakayan tungkol dyan. Pero ang isa sa mainit na tagpo na napanood namin, kasi napakinggan ko kanina nung na-review ko, ang dami palang uminit ng ulo kahapon. Senador Alan Peter Cayetano, uminit ang ulo. Senador Joel Villanueva, uminit ang ulo. Mukhang kayo rin yata, medyo uminit din ang ulo. Ano bang pinagtapusan nung hearing kahapon, Sen, tungkol dyan sa online gambling? Hindi kasi yun, marami na raw nababahala sa paglaganap ng online gambling. Kaya sa Senado, may nakita kong mga 5 na panukalang batas, Nelson. 3 doon ay nag-advocate ng complete or total ban. Total ban. Yung 2 naman, ang ina-advocate naman ay strict regulation. Aha. Ngayon, ako naman ay nandun sapagkat suporta sa mga kasama, bagamat yun ay pinagsanib na pagdinig. Aha. Dahil sa yung online gambling, klasipikadong sports sa tayo eh. Kaya amusement, sports and blah blah blah. So, nasa teritoryo ni Senador Erwin. Ngayon, dahil sa merong tax angle naman yun, nandun si Senator Pia. Ngayon, dahil sa may nasasangkot ang bangko dyan sapagkat regulatory arms siya ng mga e-wallets, nandun yung chairman ng Banks and Financial Intermediaries na si Senator Alan. Hindi ko alam kung meron pa, no? Pero yung nakita ko lang, yun ang 3 magkakaugnay na komite na tatalakay doon sa isang napakaselan na usapin, ano? Kasi nagsimula yung pagsasalita ni Chair Erwin, ang laki na po ng salot ng lipunan. Alam mo naman yun. Ako naman. Sige. Pero nung sana man lang, ay nagsimula tayo para meron bang study na talagang nagpapatunay na tagilid ng bansa natin, ano? Sana man lang, ang gusto kong makita sana doon, hindi na lang ako nagpaka detalye, ay ang daming social issues na hindi lang social, emotional, psychological. Di ba? Kasi sa social doon, yung fiber ng lipunan na pinubuo ng maraming mga pamilya. Kasi mukhang gusto nilang ipasinag doon, hindi nga lang nagawa sapagkat may technical problem yata. Mukhang magsisimula pa doon sa mayroong nagpakamatay na bata eh. Aba, sabi ko, teka mo, bakit kaya? Sa sarili ko lang naman. Para bang appeal to emotion kaagad na Samantalang kung tutuusin mo, ang pinag-uusapan dito, kung lumala ng lumala yan, anong ginagawa ng regulator? Ayun. Di ba? Kasi simpleng-simple lang eh. Ang regulator ng mga online gaming operators, PAGCOR. Kasi nasa kanyang nasa kanyang mandato yun eh. Halimbawa, yung PAGCOR, kinuha ko yung batas eh. Presidential Decree 1869, panahon pa ng dating Marcos. Pangulong Marcos, yung una. President Marcos 1. Kasi presidential decree ito eh. Oo nga. Siya lang naman ang naging presidente na nakapag-i-issue ng batas. Di ba? Kasi kasama sa under martial law. Under martial law tayo noon. Ngayon, hindi naman kinansel o hindi naman pinawalang bisa itong mga batas na ito. Kaya hanggang ngayon, umiiral pa rin. Kasi nakakatulong din naman eh. Yung PAGCOR kasi sa unang batas na yan, presidential decree, hindi lang siya, siya kasi yung operator, siya pa yung regulator, kaya nga sabog eh. Oo. Isa sa kanyang mga gawain, ito eh,
to regulate, sabi niya, operate, authorize, and license games of chance, games of cards, Operate. and games of numbers, particularly casino gaming in the Philippines. Oh. Generate revenues. Ito yung ano niya, no? Kaya, dalawa, dual responsibility, dual person siya. Generate revenues for the government, socio-civic, and national development programs. So, sa ganyang kalagayan niya, talagang siyang nag-ooperate, siyang nagre-regulate. Pangkaraniwan, pag ganyan ang ganyan ang opisina mo, parang may conflict Di ba? Kasi parang ang gusto sabihin, luluwagan mo ang regulasyon para kumita ka na marami. Oo, kasi sa dami ng binibigyan niya rin. Inisa-isa ko halimbawa, yung nakadepende sa kinikita ng PAGCOR. Sang-ayon sa kanyang charter, 5% ng mga winnings, 5% ay napupunta sa BIR bilang franchise tax. Pagkatapos, 50% ng 95% na balance nun, pupunta sa National Treasury. Ngayon, sabi nga ni Senator Pia nung nandun kami, bakit hindi ko nakikitang basta po, kami po yung nagbibigay. Pumapasok, Ang katunayan po, ito po yung record, ganyan-ganyan. Kung sino nagsasabi ng totoo doon, O yung mga syudad na nag-host ng PAGCOR casinos, ay nabibigyan din ng fixed amount doon para sa kanilang mga community projects. O yan ang naitutulong niya. Ngayon, 5% ng balanse after the franchise tax. Kasi nga, bayad sa BIR, Pagkatapos ng balanse ng franchise tax at saka yung national government mandated income share, ay napupunta sa Philippine Sports Commission. Ayun. Para sa sports development programs. Pagkatapos, 1% ng net income ay napupunta sa Board of Claims. Ito yung sa mga claimants. Mayroong Board of Claims ngayon So 1% napupunta sa kanila. Merong 5 billion monthly sa Dangerous Drugs Board. Ayan. So ang dami niyang nasusustinahan na pondo. At ito ay pinopondohan din yung ating isang batas na kung tawagin ay Renewable Energy Act. Ito yung 9153. RA 9153. Na kung saan ay 1.5% ng PAGCOR's annual net income ay napupunta doon. Ayan. Ngayon, ito pa. Remaining balance of PAGCOR's income is remitted to social fund to sustain the priority projects of the Office of the President. Yan, Pagkatapos, 50% ng national government share. Kasi merong, di ba, yung 50% merong nasa national government. Kalahati nun. Paghahatian. Kalahati nun ay napupunta ngayon sa PhilHealth. Para ngayon, ponduhan yung universal healthcare. Ngayon, ang tanong ko sa kanila, ganito. Total ban. Di ba? Kaya ang una kong total ban, Ako, member ako ng INC. Sa amin ako, bawal yan Kaya alam nyo na kung ano yung gusto ko, di ba? Kaya lang, talaga bang hinahamon ko sila. Paninindigan natin. Talaga bang, seryoso ba kayo dyan? Baka mamaya, pabiru pa ako Baka mamaya, may diskarte na naman. Baka kaya-kaya ng mga senador na yan. Kailangan, tingnan natin. Kasi sabi kong ganyan, kung ganito pala yung natutustusan ng PAGCOR, o paano ngayon yung tinutustusan kapag binaan mo yan? Sino sasagot ngayon dyan? Meron kasi tayo pero tama rin naman yung nakasaad dito sa mga panukalang batas ng mga kasama natin na binabantayan naman nila yung social decay. The weakening of the social fiber. So, titimbangin mo ngayon yan. Tapos binagit ko yung... Alam mo nyo kasi ako sa public administration, meron tayong
mga umiiral na doktrina ng public administration. Kung tawagin ay mga key principles of public policy. Ang isa ka ko sa nakalinya dyan, na malapit-lapit dito sa pinag-uusapan natin, ay yung Pareto efficiency. Pareto. Efficiency. P-A-R-E-T-O. O, i-google mo. Tingnan natin. Minsan tinatawag yan Pareto optimality. Ano ang ibig sabihin ng ano na yan, ng prinsipyo na yan? Ito ang kalagayan ng isang estado na nag-allocate ng resources. At sa kanyang ginagawang yan ay imposible na magawa niya na mapasaya niya ang isang sektor nang hindi niya napapalungkot yung isa. Ayun. Kahit ano pang gawin mo, okay, halimbawa, tugunin natin yung lumalala at sinasabi ninyo na salot. Matugunan yan. Binanyo naman ito. So, merong sumaya, merong lumungkot. Tama? Tama. Alin tayo dyan ngayon? Sabi ko, alam mo ang pinaka-problema rito, Mr. Chair, kung halimbawa yung regulasyon na isa sa mga scheme na pwede natin pagpilian. Halimbawa, nagbutuhan tayo, total ban o regulation. Alam mo, matatalo yung regulation dahil nga itong PAGCOR na to, wala ka akong naipapakita. Tama. Nakatibay. Na nakapagre-regulate siya. Hindi effective sa trabaho. Napapasama pa nga yung iba ako. Tignan mo ako yung isang online game operator na DG Plus. DG Plus, Yan yata ako yung nag-sponsor ng isang concert. Ng isang concert. Isipin mo, gagamit ka ng mga, alam nila, sikat na tao yun eh. Sikat. Influencer. Basta alam lang nila sikat yung tao. Hindi na nila iniisip kung sira ulo yun o hindi. Di ba? Oo nga, tama. Isipin, ang kanyang gawain magpatawa. Okay naman yun. Marami naman tayong komedya. Maraming komedyante. Nakita mo naman yung mga institusyon sa komedya. Dolphy. King of comedy. Sino ang makikipagdebate na yung mga tao ngayon nakapagbigay ng talagang kasiyahan, pagpapasaya sa marami nating kababayan? Lalong-lalo na sa kahirapan ng buhay, di ba? Panchito, di ba? Aping Daldal, Chiquito, marami. Pagpapasaya, isang lehitimong gawain, isang lehitimong profesyon. At talaga namang kailangan ng isang lipunan. Alam ka naman, puro lang tayo kalungkutan naman. Hindi naman pa pwede yun. Wala bang, di ba? Oo. Pero kapag gumawa ka ng isang bagay, pinilit mong magpatawa, para alipustahin mo ang kapwa mo. At the expense of others. Di ba? Pangalipusta, panlalait. Nasa tamang pag-iisip ba yung tao na yun, Nelson? Parang binanggit nyo kanina, parang Pareto. Ikaw lang sumaya. Pero yung isa ay pinalungkot mo. Hindi, malayo ang Pareto ron eh. Meron doktrina pa yun, kaya ayoko na lang palawakin. Ang ibig ko sabihin doon, kung talagang ang gawain mo, kung talagang legitimate, ba't di ka pa makakapagpatawa nang hindi ka mga alipusta ng kapwa mo? Siguro pwedeng tanungin eh. Wala bang kamag-anak yun na magpapayo sa kanya? Yung talagang tunay na kamag-anak. Oo nga, kaibigan. Kaibigan kaya. Nakakaawa eh, di ba? Sino bang tao ang masasabi mo na walang kapintasan? Lahat naman ng tao. Tama naman. Pero huwag mong gagawing katatawanan. Huwag mong gagawing katatawanan yun eh. Lalong-lalo na ikaw ang pinakamaraming kapintasan. Halimbawa. Sa bagay, siya nga, may problema sa sarili niya eh. Hindi niya malaman kung lalaki siya o babae siya. Problema yun. Alam mo, sa psychology, ang tawag doon yung cognitive dissonance. No? Marami tayong masasabing doktrina eh. Ang katapus-tapusan lang yan eh, dapat para ang ating bansa ay
maging progreso. No? Lahat tayo. Ano man ang profesyon natin. Magpakasigasig tayo, magpakasipag tayo. At huwag natin nga haluan ng kahit ano, yung dito ka magaling, di ba? Katulad mo, Nelson. Ito naman, dito ka talaga natanyag. At meron ka namang kakayahan talaga na makapag-alay tayo ng konting pag-uusap, may bahagi natin sa ating mamamayan. Yan ang ating pagsisikapan Pero para gawin natin ito, gagawa pa tayo ng ibang bagay. May ginagawa ka na nga mabuti pagkatapos pasasay mo walang net effect na maganda yun Di ba? Kaya ko lang naman nasabi sapagkat ang pinag-uusapan namin noon, online games Ngayon, kung ibinabawal ninyo, sabi ko, binabawal natin. Kayo na nga yung nagsabi kanina, nagiging salot na ng lipunan. Ako makasangkapan pa sila ng mga tao para lalo itong may palaganap, gayong nasisira na pala yung lipunan. Hindi ba? Opo. Kaya inconsistent Kaya ko lang naman nasabi yun. Ayun nga, kasi nagpakita sila ng slides sa Senate na mula 2021, Noong 2021, ang online income nila, yung sa online gambling ay 18.98% lang Pero as of June 2025, naging 59.92 from 6.19 billion, naging 32 billion. Kasi ang bilis ng paglago. Nung pinapaliwanag din, lalong-lalo na nung panahon ng pandemya, yung COVID-19, walang magawa yung doon nila naisip yan. Sa mga tuwid, concentrated, kung walang masyadong aktibidad, hindi mobile lang tao, nasa mga bahay lang, lahat natatakot. Gusto naman siguro nilang i-entertain. Gumawa ngayon ng pagkakataon ngayon na ma-entertain at yun na nga, nahirati sa ganon. At yung iba nga, hindi na purely entertainment, naging sugal. Na-addict na iba. So game of chance, game of cards, game of numbers. Dito nagsimula yung paglaganap niya. Ngayon, sabi ko, wala na ba kayong ibibigay na alternative? Kasi kung boboto tayo ngayon, ban ako Bakit ka mo? Hindi ko po pwedeng gamitin yung regulasyon mo dahil wala akong tiwala sa iyo Oo nga. Alam mo nga kung ba't wala akong tiwala sa iyo? Tingnan mo na lang Kanina pa tayo ako nagtatalo Wala ka man lang akong maipakita na meron kang kakayahan na mag-regulate. Ilang ka ako yung online gaming operators ngayon. Yung sinertify mo, meron ng mahigit 60. Yung inapprove mo, may mga 20. Ito, purely online, yung iba naman casino at saka online. Ngayon, pwede ko bang, meron akong kopya rito Binanggit ko pa yung unang 4 na malalaki. Ang balita ko yung unang 4 na yan, siguro mabuti pa ibigay mo sa amin na listahan kung sino ang mga beneficial owners niyan. Sino ang nakasausaw sa mga yan? Kasi baka malalaking tao yan. Kasi ang balita ko, itong unang 4 na malalaki, 85% ng industriya kontrolado nila. Yung 4 lang. 4 lang? Oo. Ang sabi ko, kung magaling ka lang regulator, yung 4 lang na yan, ang higpitan mo, baka hindi maging salot yan. Kasi 85% O ang sinasabi mo, yung mga illegal, maliliit lang yung illegal Di ba? Kumbaga sa mga isda, puro dilis. Dilis, Puro dilis lang ang gusto. Ginagamit mo dahilan yung mga dilis. Itong mga balyena, itong mga pating na nandyan sa harap natin, hindi mo ginagalaw. Wala. Isipin, wag na doon. Ba't hindi ka makipag-usap sa mga platforms? Yung web. Sa web. 4 lang naman yan kung dyan pinagmumulan. Kasi kung wala itong mga ito, hindi makakagawa ng laro itong mga online game operators. Google Play, di ba? Google. Mada-download. Meron kang Amazon. Meron kang Facebook. Meron kang Twitter. Alam mo kung ano yung ang nakikita ko sa discussion, kaya inunahan ko na sila. Dito yung sinasabi mo, bakit merong naggalit-galitan. Parang ang nakikita ko, ang gusto nilang parusahan yung e-wallet.
O, di ba? Yung e-wallet, yung paborito mo, yung GCash. GCash, kahit wala akong cash, G lang. Yung paborito nitong mga Maya. dalagang mga nakikita natin to, yung mga Paymaya, ano? Yang may PayPal pa eh, merong may Shopee Pay. Itong dalawang ito, nangingiti-ngiti. Ito yung gustong parusahan. Sabi ko, teka muna. Yung baka kung e-wallet, online game ba yan? Hindi po, sabi na. Sila ba nag-develop? Developer pa ba? Sila ba yung marketer? Sila ba yung promoter? Hindi. Nakaka-impluensya ba sila nung outcome ng gaming activity? Hindi. Sa mga tweet, sabi ko, nagiging intermediary lang siya, naging conduit. Pagka yung customer at saka yung online gaming facility, nagkasundo na sila, babayaran, pupunta dito. Yun ang pambayad. Ba't ito yung parurusahan mo? Sabi ko kay Alten ko, ikaw, at saya mo. Dito ka lang pala babase. Yun ang hinihigpitan niya. Ang saya ng buhay mo, tinghihigpitan mo. Hindi bale, ganito na lang gawin natin, sabi ko. Mr. BSP, para lang kako, wag na nila kayong pagdiskitahan. Total kayo naman ang regulator ng e-wallet. Tandaan mo, online gaming operation, ang operator PAGCOR. Yung e-wallet, ang regulator, Bangko Sentral. Sir, sabi ko, kahit hindi pa tayo tapos, pwede ba nating pag-agreehan ngayon that we can temporarily suspend yung link ng lahat ng online game operators sa Paymaya. Lahat ng link, i-delink lahat. Hindi na magagamit. Yes sir, sabi niya gano'n. Ngayon, actually po, kanya, ginawa na po namin. Ngayon, ito namang mga kasama ko, merong nagganon. Tinignan. Bakit tinasabi mo? Yan. Doon na silang umano ngayon. Kasi ang nahalata ko, yun ang gusto nilang parusahan. So, sabi naman, hindi po, kaya nahingi po kami ng 48 hours. Tumira naman yung isa. Bakit kailangan pang 48 hours? Bakit ilang pang mamamatay ng mga tao? Ganito. Yan, nakita. Teka muna ako. Sandali lang. Ako na nga nag-suggest, mabuti na lang merong isa na meron tayong magagamit habang pinagtatalunan pa ito. You are barking on the wrong tree. Ikaw, Kako Alten ko, may problema eh. Sa PAGCOR. Ikaw ang hindi gumalaw. Pagkatapos ngayon, lahat Kako ng pananagutan, lahat ng responsibilidad, ibibigay mo rito. Dahil Kako, may experience ako sa iyo eh. Talagang binuos ko na talaga doon. Nagso-sorry siya. Hindi ako. Kung tatanggapin niya sorry mo, paano ngayon ako boboto? Mapipilitan ako ngayon, wala akong choice. Kung hindi, total ban. Kasi nga, wala kayong may provide na magandang alternative eh. Para maintindihan ng ating kababayan kung paano ang naging tayo ko doon. Ayun. Pero may isa pa hong mainit na paksa na this past few days, actually matagal na, pero itong mga nakaraang pong araw ay lumitaw ho kasi yung mga kontratista ng mga flood control project. Mismo ang Pangulo pa nga ang naglilitaw, naglabas. This hindi ba mas makakabuti po sa Pilipinas na manatiling neutral at magtulak po ng peace dialogue sa halip po na magmukhang kalyado sa isa sa mga nagbamagayang superpower? And with this po, ano kayong alternative na strategy na pwedeng gawin ng Pilipinas para manatiling neutral, ngunit handang ipagtanggol ang soberanya bukod po dito sa pagkiling o sa pag-asa po ng sa military presence ng Estados Unidos sa Pilipinas? Okay, very good question, Jason. First pala kanina, yung kanina pala nakalimutan ko na may sinabi din tungkol sa tungkol sa yung not only evacuation at yung deployment din ata ng mga military assets sa Pilipinas is connected to the fact na tayo naigigitna sa tinatawag mong great power or major power rivalry in the Asia Pacific. Ang involved dyan ay ang China, ang United States basically. So ang tanong mo, paano natin mai-insulate ang Pilipinas sa ganitong possibilities? Kasi
hindi to joke. Ito ay seryosong bagay na kailangan nating isipin at kailangan nating tignan kung paano maiiwasan ng Pilipinas magitna sa mga nag-uumpugang malalaking bato. Kasi talagang ikaw ang matitira dyan, ikaw ang kawawa dyan. First and foremost, I think we have to remember that neutrality is a choice. We need to be neutral. So how are you gonna operationalize yung pagiging neutral mo? First and foremost, stop the deployment of military assets, high-level military assets of the Americans on Philippine soil. That's one thing. Pangalawa, recalibrate what you call EDCA sites. Delikado yan. Third is yung tinatawag mong military boots on the ground. Dapat i-review mo yung BFA, review the MDT, review all of this of these military agreements and defense agreements with the United States. Then talk to China and tell China the Philippines is neutral. Even especially when you talk about the red line. We are neutral, this is our policy. And then recalibrate your foreign policy to be in the middle of everyone. Stop making this kind of statements coming from Gibo, coming from President, from Marcos Jr., and even coming from Brunner. Dapat alam nila yun. Kasi kahit pag sinabi ni Gibo, ibig sabihin, yun ang policy na siguro inuutos din ni BBM. Kasi at the end of the day, si Gibo is alter ego ni BBM. So ibig sabihin, si BBM siya in the person of Gibo. Kasi siya ang secretary ng defense. So may ganon. So stop all of these things. And also, one thing that you have to remember, there is a shift in the focus ng AFP right now. Ang sabi nila, hindi na daw internal defense and internal ang kanilang focus kung the external defense na. Ang tanong ko sa kanya, ano at sino ang kaaway ng Pilipinas para magkaroon ka ng focus on external defense rather than internal defense na in the Philippines, we have the NPAs still. Andyan pa yung mga NPAs, andyan pa yung mga ang longest insurgents sa Pilipinas. At yun dapat ang tutukan mo kasi yan ay nagkakos ng problema sa peace and order all across the country. Pero nilipat nila, naging external defense. Ang tanong, why? Sino ba ang tinuturing na kaaway ng Pilipinas kaya magkakaroon ka ng external defense? Dalawa lang yan. It's either you consider China for that external defense or not, or external defense precisely because you're dragging the country to any kind of military conflict in the region being orchestrated by the United States. So yun. Isa yun sa mga signs kung bakit nagkaroon ng pivot to external defense. So ito yung mga bagay na dapat baguhin, ilagay sa tamang direksyon ng gobyerno at lalo na ni BBM. Kasi si BBM ang sole author at saka architect ng foreign policy. Kung pwede ko lang may advocate na, alam mo yon, cut down on all of this defense, military, how do you call that? Too much of it with the NATO allies. Kasi ang problema, hindi lang naman with the United States. Karamihan ng ginagawa ng Pilipinas is forging some kind of defense and military agreements na ang kalalabasan niyan is more on militarization of the Philippines by other countries, especially NATO allies and the United States, na hindi ko maintindihan why do you have to focus on that when there are other things na dapat mong i-focus. I think you need to recalibrate that. Kung hindi naman kailangan, kasi at this time, to be frank, these are not deterrents. If the Philippines, the ultimate deterrence when you talk about geopolitics and when you talk about military conflict is nuclear power. When you talk about nuclear arm or nuclear military capacity, yun yung ultimate deterrent. Kaya nga countries like Iran, North Korea, they have that. It's precisely because that's the ultimate deterrent. But trying to have, like for example, asking United States or welcoming United States to deploy all of this military assets in the United States, it's not a deterrent at all. It's not even, we will not be at par with a country like China if that's what you want to. Kasi gina-justify ni Gibo na deterrent siya, pero it's not really. So ang aking suggestion dyan is
reduce on this or recalibrate all of these things, focus on economy, focus on diversifying partnership, not just the not too much on NATO allies, but countries in the region. Cooperation, military, defense, cooperation with the region, but not alliance. Because alliance is too tight. So yun yung mga bagay na dapat siguro isipin ng ating gobyerno. At yun ang kanilang bigyan ng focus. Hindi yung tipong Yes, Prof. para na tayo 51 state of the United States sa sitwasyon natin under a BBM government. It's not good for us. In the long run, it's not good. But ang problema nga, ang lakas-lakas natin when it comes to this defense, pinapagamit natin ang Pilipinas sa Amerika. Pero when you talk about the economy, the Americans are not putting money for our economy. Actually, ang ginagawa nila, they are extorting resources from us dahil dyan sa tariff trade war at saka sa open market policy na ini-impose ni Trump. So, napaka-lopsided ng sitwasyon at relationship natin with the United States. BBM, kung talagang gusto niya at mahal niya ang Pilipinas, itama mo yan, balansehin mo yan. Because that's the only way for the country to survive in the long run. 3 years pa siya sa opisina niya at 3 years pa tayong we will always be on the edge kapag ganito ang sitwasyon. Yes, Prof. Prof, you've mentioned something, a word po na balanse. So, posible po ba na mabalanse po ng pamahalaan ng relasyon ito between China and the US nang hindi nasasakripisyo yung pabansang kalayaan at ekonomiya ng bansa? And follow-up question, kung meron po ba from the previous administration na kanilang na i-practice o na ipatupad itong independent foreign policy effectively na pwede pong ma-copy-paste, pwedeng maggaya ni Pangulong Bongbong Marcos? Okay. Very good question again, Jason. First and foremost, kung pwede, under a BBM government, ang tinatawag mong balanced foreign policy, neutral foreign policy, and independent foreign policy. To be honest with you, it's a decision that Marcos Jr. has to make. Nasa kamay niya yon kung gagawin niya. Pero at this time, ang foreign policy ng Pilipinas is not balanced, is not neutral, it's not independent. It's really under the thumb of the United States. That's really the reality of the situation. Now, ang tanong mo kasi sa akin, kung kayang gawin. Well, there's nothing impossible in this world. Kung kayang gawin, kaya. Pero it takes a political will, a strong political will on the part of the president to put it neutral, to turn the tide into neutrality. Na from this side, punta ka sa gitna, declare neutrality and balansehin mo. And then talk to China and then, negotiate with China kung ano yung mga issues mo with China. And then tell China that, we will be neutral on these issues. And again, but you need to have the political will to do that. And the question is, may political will ba si Marcos Jr. to even do that? Because at the end of the day, it's his decision, it's his responsibility, and he is the sole author of foreign policy. So, nasa kanyang kamay yan. Pero ang tanong mo sa akin, kung pwede, pero it depends on him. Nasa kanyang kamay yan. Ang tanong nga sa mga Pilipino at sa atin, tanong natin, ano bang tingin natin kay Marcos Jr.? May political will ba o wala? Yun ang malaking tanong. Kasi sa akin, I don't see him having that political will. Now, well, it's up to Marcos Jr. to prove me and other people wrong. Kung talagang may political will siya, then he needs to do something about this. Yun yung sagot ko sa first question mo. Sa second question mo, kung ang previous administration ni former President Duterte na-implement ang tinatawag natin independent foreign policy, yes. I would say yes. Because anong manifestation doon? We have, ang relationship ni Digong with the United States was not perfect. And what's not really it's not really rosy in every sense. But there was that relation. In a way, we had a very, what you call civil relation. Parang, civil lang na relasyon with the United States na there are still, communication, partnership, and anything. Kasi makikita naman yun. Trump was the president at that time, tapos si Duterte president at that time. Makikita mo, good ang kanilang, mayroon silang report, they talk, and in a way, we had that kind of calm
relationship with the United States, but the United States cannot dictate our foreign policy during the time of President Duterte. That's one thing. And then we have good relation with Russia, and it was very evident. We have good relation with China, and it was evident. And also we had good relation with India and the rest of the South China, the rest of Asia Pacific. And relatively speaking, the South China Sea dispute was very, how do you call that? Hindi ko sinabi na walang challenges. There were challenges, may mga nangyayari din, pero hindi siya tulad ngayon na every now and then may nangyayari dyan na minsan hindi mo alam, baka na may miscalculation dyan, it will escalate into a military conflict. Hindi ganon ang sitwasyon ng time na yon. And one thing that you have to remember, during the time of Duterte, ang mga mangingisda sa Scarborough Shoal ng mga Pilipino nakakapangisda kasi meron silang tinatawag na parang understanding between the two governments na okay, alam nating may conflict dyan, pero please, let's behave as let's behave as rational actors, and okay, pwede bang mapangisda yung aking mga tao dyan sa Scarborough Shoal? Nakakapangisda before, during the time of Duterte. Pero ngayon, no, walang ganon. So yun yung sinasabi. Pero ang tanong kasi, may political will ba si Duterte during his time na gawin ang dapat niyang gawin at sabihin niya na okay, in my administration I have to have this independent foreign policy, I have to be neutral, I have to have good relation with every major power na mayroon ang mundo katulad ng United States, China, Russia and all. Yes, he had that political will. Don't forget, Duterte was also under pressure by the Americans. I know these things because I have good American friends who were before working in Washington, and I've discussed this with them. Yes, there were pressure on Duterte na, ipivot, talagang maging leaning ang foreign policy niya towards the United States. But Duterte had that political will saying na no, kami ang magde-decide kung ano ang gusto namin para sa bansa namin when it comes to international relations. Hindi kayo, kami to. So he had that strong political will, and it happened. I'm not saying that it was a perfect independent foreign policy, but to say the least, it was independent in many ways. So yun yung kaibahan noon at ngayon. So ang tanong ko, babalik ko, yes, with the 3 years in office ni BBM, there is still time to put everything in a right trajectory, to spare the country from any military conflict in the region, and also to preserve your what you call strategic autonomy and sovereignty. Yet you still have good relation with everyone and equidistant sa major powers na naglalaro sa Asia Pacific. Kaya, pero ang tanong, may political will ba si BBM to do that? Strong political will is needed. Second, would BBM be willing to do that? Kasi ang problema ni BBM, he needs the Americans for him to survive. Without the Americans, there's a possibility magka-crumble ang kanyang gobyerno. So yun yung problema niya. Ngayon, nasa kanya yun. Kung ako ang tatanungin mo, pwede. Pero ang tanong, kaya ba ni BBM gawin yon? Yun yung tanong. Kasi during the time of Duterte, he was really strong as a leader and he had that political will. And yun ang kailangan ng isang leader. Yun yung kailangan mo bilang isang leader. Kung kaya mo. Yun Prof, yun. Alam naman, ito pang huling tanong na lang po bago ko po ibigay ulit kay kapartner Admar. Alam naman po natin talaga na yung sole author ng foreign policy ay ang presidente. Especially po sa yung mga relasyon natin sa mga iba't ibang bansa, presidente po talaga ang may decision yan. Pero ano po kaya ang magagawa ng mga ordinaryong Pilipino? Maghihintay na lang po ba tayo? Ano po ba yung pwedeng gawin natin para maipromote natin yung interest ng Pilipinas, at the same time promoting good relationship with the other countries and promoting peace with internal and external po? Well, malaki ang ginagampanan ng ating mga kababayan at tayo mga Pilipino kung paano ma-shape up ang gobyerno sa tamang landas. Una, we need to make them accountable. We need to demand accountability. Kasi at the end of the day, si BBM, nanalo siya, it's because of us. At ang accountability niya, nasa atin. Hindi nasa United States, nasa Pilipinas at nasa mga Pilipino ang accountability ni BBM. Sa lahat ng policies niya, may it be domestic or external policies, vis-a-vis the world. So, dapat tayo, alam natin yung mga nangyayari and we make them accountable. How are you gonna do that?
Well, of course, by expressing our freedom of expression, freedom of speech, that's one thing. So, we should exercise what you call active citizenship. Makialam tayo sa mga nangyayari sa bayan at mag-express natin kung ano na ba talaga ang nangyayari sa Pilipinas at anong experience natin sa mga nangyayari. At mag-express din tayo kung we are in favor of some policies ng gobyerno or not. Like for example, ang foreign policy. Kasi very important yung foreign policy. The Philippines is not an island. Kung anong nangyayari sa buong mundo, kapiktado tayo at kung anong moves natin na maaapektuhan din yung ibang bayan. So, dapat ganon ang gagawin natin. Pangalawa, so yun yung I think very important sa mga Pilipino. You have to, express that what you call active citizenship. Well, we have 3 years to go under a BBM administration. Ang susunod nating panahon para sa mga Pilipino na maging ma-exercise mo yung tinatawag mong yung supreme power ng mga Pilipino is through votes, yung voting process. So 2028 pa yon. So siguro ngayon makikita natin ang sitwasyon ng Pilipinas, alam naman natin kung sino mga nakaupo sa gobyerno, isipin natin ito yung mga tulad nila. So the next election, which is a national presidential election, siguro naman natuto na tayo, no? At gagamitin natin ang sarili nating right to vote in a way na talagang would make would create change, a real change in the country. Yung clamor natin before 2026 that we want to have a change, kaya nga na-elect si Digong, dapat siguro ibalik natin yung ganung passion by 2028. Now, we really need to have that change in the Philippines na hopefully magtuloy-tuloy. Kasi ngayon na-disrupt. Kasi itong si BBM, ang continuity promise niya, lahat naman ibinaliwala niya. Ito yung problema niya. Ang pangatlo siguro, bilang mga Pilipino, siguro we also need to promote peace inside the country and even externally. Externally, I think we need, one thing that we have to remember, the strength of a state-to-state relation, yung country-to-country, government-to-government relation. Ang foundation kasi niyan is people-to-people relation. Like for example, when you talk about the bilateral relation between China and the Philippines, very challenged, very tension-driven because of the South China Sea and other issues. May conflict sa state level. Pero siguro bilang mga Pilipino, we can be good friends with the Chinese as people. And we can have different exchanges in tourism, academics, even cultural, food, anything that between people. Kasi kapag matibay ang relasyon din ng mga tao sa tao, kapwa sa kapwa, in a matter of time, titibay din at gaganda din ang relasyon ng state-to-state relations ng dalawang bansa. Kasi ang foundation talaga niyan is people-to-people relation. However, ang mahirap lang ngayon, syempre, iba yung palisiyan ng BBM government, very antagonistic to China, but still, at the end of the day, nababalanse kasi yung antagonism ng Philippine government to China kapag ang relationship ng mga Pilipino to the Chinese in terms of people-to-people is very good. So, nababalanse naman. So, kailangan din natin gawin yan na, we have to show to the world na the Filipino people are peace-loving, courteous, respectful, and we're intelligent people, that we know also that, our government, sometimes we don't agree with the government's policy. So makikita din naman yan ng mga ibang lahi, tulad ng mga Chinese and even other nationalities. So dapat ganon. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang panateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Panateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.